everyone! Good morning po. So, ang Bible verse natin for today, yan. So, bakit kailangan natin umattend ng mga churches gathering? So, yan yung topic natin today. Lahat ng pagtitipon kay Kristo, lahat ng mananampalataya ng ating Panginoon, nagtitipon-tipon yan. So, sabi nga sa Matthew 16:18, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." So, ano yung gustong sabihin sa atin ng verse na to? Church is the living body of Christ. Nung kinausap ni Jesus Christ si Peter, in this rock, I will build my church. Ang tinutukoy niya, hindi yung church na building or yung establishment. No? Ang tinutukoy niya dito, yung body of Christ, the living body of Christ. Na kahit nasang lugar ka, as long as tayo po'y nagtitipon and have faith with God, tayo ay miyembro ng universal living body of Christ. Ito yung gathering assembly of Christ na kadugo kay Kristo. Bakit tinawag na kadugo kay Kristo? Hindi mo yan kapatid, hindi mo yan kamag-anak. Pero God shed blood for us para mailigtas tayo sa kasalanan. So, ito yung kapatid mo sa dugo kay Kristo. God call His people na magtipon-tipon regularly. Bakit kailangan natin magtipon-tipon regularly? Pwedeng araw-araw, pwedeng once a week, kasi ito yung foundation para tumibay yung pananampalataya mo kay Diyos. Kagaya ng isang nagbabagang apoy, kapag inihiwalay mo yan doon sa mga kapwa niya nagbabaga, nawawala, namamatay yung apoy. That's why we have to gather. Sharing, or pwede kang kumanta. Dito pwede mong ilabas yung mga kung anong pinagdadaanan mo, sama ng loob mo. Dito kapalalakasin ng mga kapwa kadugo mo kay Kristo, na para parehas kayong lumago kay Kristo. Yung mga nagbabagang charcoal, pag pinagsama-sama mo yan, ang tindi niyan, ang lakas niyan. And sabi nga dito sa Hebrew 10:24-25, "Let us consider how many spur and another on towards love and good deeds, not giving up meeting together as some area in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching." So sa Tagalog sinasabi dito na ito yung magiging foundation natin, na maisaalang-alang kung papaano gigisingin ng isa't isa ang pag-ibig at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya sa ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng bawat isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita ay papalapit na yung araw or nakakaramdam ka na nanghihina ka. So, ito yung hindi dapat susuko, hindi magpapabaya sa pagtitipon, na para mapalakas mo yung loob mo at loob din ng bawat isa. So, as much as we can often to make gatherings, pwedeng sa bahay, pwedeng sa church, o kung saan man kayo komportable. Isa sa ginaganap talaga ito para mapalakas tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And sabi nga dito sa 1 Corinthians 14:26, "What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has hymn, or a word of instructions, a revelations, a tongue, or interpretations. Everything must be done so that the church may build up." So,
lahat ng gagawin natin sa church, lahat intention dapat, ang goal yan is patatagin ng church. Small group, dito mangyayari ang pagpapatibay ng pagpapanampalataya ng kay Kristo. Never be stand alone. Some you think you are parang sa umpisa hindi mo ma-appreciate, pero as long as na ginagawa mo na to, nararamdaman mo na yung puso mo, o dito, ay parang hindi ka na makakontento kapag hindi ka nakapag-gather, maka-attend ng gather. And hope na ito yung maging foundation natin para mas papalakas ang bawat isa. And I want to share this heavenly prayer. Heavenly Father, thank you for calling us into the family, that the ecclesia, your church. I am grateful to be part of community of believers, each with a unique gift and talents. Help me to prioritize in gathering with brothers and sisters in Christ, not only for own spiritual growth, but to encourage others. Give me a servant heart to continue to the unity and strength of the church. May we reflect your love to the world as we gather and serve together. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you everyone, and God bless.